Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, British Airways kansilado na mga flight gikan sa London pasiring sa Dubai. DFA preparado na contingency plan na naglalalang tensyon duman sa party kan Middle East. Aglang kan peligro kan mga American airline pinagapatanid kan Black Race Monitor Group. Manibila dahil sa buot masampa nin na petisyon para sa paglangkaw kan dapliti sa tao kan epekto kan nangyayaring tensyon duman sa Middle East. Kaso kan nawawarang law student na nakuang gadan sa Cavite, mayo pa ni nahihiling na suspect asin na motibo. Departamento kan Agrikultura ipinag-uktaba munan planong pagbawas kana MSRP sa mga imported na mga bagas. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado national pilot testing kan Unified PWD ID system pupunan sa bulan kan Hunyo. Maabot sa 50 mga OFWs nagpahayag nin kagustuhan na maripartite ninuli ka na padagos na naglalalang tensyon sa pagultanan kan Israel asin man na Iran. Pagtaas kan presyo kan petrolyo nakaapektar sa presyo kan mga dilata sa laog kan nasyon. Papang pamayukan na mga barata sa lado national, PNP pinaglinaw na daisinda party kan sindang organisasyon sa NAIA o NAIA Airport Police. Mga headlines kan mga barata, mga detalye sa tiyan na pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marahay na aga ko po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado national. Pinagsugo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kabus ng mga concerned government agency na magsagibo ni magkakanigong lakdang tanganing masiguro ang kaligtasan na maray na makakabalik sa nasyon ang mga Filipino workers na gustong magabilkan voluntary repatriation program kanda gobyerno. Isinakat na kanda gobyerno sa alert level 3 ang sitwasyon duman sa partikan Iran asin man sa Israel. Uyan partikan mga pahayag na yan ni President Bongbong Marcos. We have raised alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein crossing.
In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital. Stable but Partiyan still ka in na mga payag ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa preparasyon na pinagigibo ka na gobyerno katakod ka na mga repatriation na program na ipapasunod ka na gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal ipinagpahayag ngunya ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman asin Manila 3rd District Representative Joel Chua na preparadoan sa indang makipagtabangan sa gigibo na investigasyon kan ombudsman dapit man sa subo sa lang pagkamit kan confidential fund kan opisina kan Vice Presidente asin man kan DepEd sa irarom kan liderato kadto ni BP Sara Duterte. Mas kinangani ikinaugman ni Chua ang naging aksyon kan ombudsman bilang pagbisto sa gabat kan piglalaman kan sa indang committee report. Pwede subuot na may legal asin constitutional na urulay sa nasambit na nga lakdang, partikular na ang rikas kan proseso asin katuyuhan kan Vice Presidente bilang sarong impeachable officer. Tinawan doon ni Chua nakadaklan na nagsasagibo mo na kan pinag-aapod na fact-finding investigation. Alagad sa pagkakataon na niya nagkasatulos nin preliminary investigation maski da ipasubot ninda na ibubugta ka sa ipinadarang committee report ang mga ebidensya gikan sa sendang pagdangog. Tinawan doon ni Chua na sarong abogado asin miyembro kan prosecution panel and jurisprudence gikan sa Office on the Ombudsman versus sa Court of Appeals na dapat mo na ma-impeach ang sarong impeachable official arog kan Vice Presidente antis ining sampaanin magkakanigong kaso kriminal. Sering manda day naman subot ninda gustong panginutan ang Ombudsman sa magiging lakdang kaini. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal pinagpayag ngunyan kanda nasyon kan Iran na isinagibo kani ang sarong missile attack duman sa Al Udeid Air Base sa Qatar bilang kasimbagan sa pagbubomba kan Estados Unidos sa mga nuclear facilities kan nakalis na simana basado sa Iran ang bilang kan mga missile nasa indang pinagabutasan ana kapariyukan na kadakol na bomba na ibinagsakan Amerika bilang pagpapailing subuot kan sa indang Huberto na umiwas sa mga mahiwas na sigalot. Pinagapahayag kan Iran kan Lunes kan pagkabanggi sa paagiman kan Supreme National Security Council. Pinili subuot ninda na digdiya targeton ang base militar kan Amerika ninulitay ni ang nasa luwas kan mataong lugar para maiwasan ang distroso sa lado kan mga sibilyan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pinag-ulado nasyonal pinagapunan na kan Iran ang paggamit kan ginigibong strike o airstrike US sa indang nuclear facilities. Pinagapanginutan kan Iran ang mga short range asin medium range ballistic missile asin man Al Udeid Air Base duman sa Qatar. Antis paman kan pag-atake inabisuan kan Iran ang gobyerno kan Qatar nasa indang aatakiyon ang military base kan US. O bato kada sambit ng pag-abiso para maiwasan ang dakulang distroso. Kinundinakan Qatar ang ginibong pag-aatake kan Iran kung sain saro subot ining pagbalga sa saindang soberenya asin sa saindang airspace. Pinagpaigman kan sarong halangkaw na opisyal kan US military naggikan
kaidtung nakalisa na Domingo ada tinanggal na nindaan mga fighter jets kan US sa party kan Al Udeid Air Base duman sa Qatar bilang party kan pagprotekta kan sa indang asset gikan man sa naglalalang labanan kan Israel asin man kan Iran. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, higot na pinagkundina kan Saudi Arabia ang isinagibong missile attack kan Iran na base militar kan Estados Unidos duman sa Qatar kan nagtalikod na Lunes nin pagkabanggi o kasubanggi asin inapod ining bakong kaako-ako sa tao kan tensyon na nag-alok ang Riyadh kan bilog na suporta sa tabang man kan Qatar. Basado sa pahig kan Foreign Ministry kan Saudi Arabia, preparado ining gamiton ang gabus na kakayan kanitanganing suportaran ang Qatar sa anuman na lakdang na gusto kaning gibon bilang parte kan pagbalus sa nasambit ng pag-aatake. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM, buwalta anda palasyo kan Malacanang sa naging payag ni Vice President Sara Duterte kasumpay kan naglulubong utang kan Pilipinas. Sa sarong rally duman sa Australia pinag-question ni BP Sara ana abuton sa 16 trilyones pesos na utang kan Pilipinas asin sinabi kaning daimanda na mamatian kan publiko kung sain napapaduman ang sinambit ng utang. Basado kay Palace Press Officer Claire Castro na preparadong gabus sa parte kan na presenting administrasyon nag-ugat ang nasambit ng utang. Tinawan ni Castro na kan June 2022 antes na magtukaw si President Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto nasa 12.79 trilyon pesos na ang utang na pinagwalat kan Duterte administration kung sa ina uminabot subuot sa 6.83 na trilyon ang pinag-utang sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini katumbas ka na abuton sa 115.1% na paglangkaw kumparaman sa nasambit ng administrasyon. Basado sa palasyo, nagpipirit ang gobyerno na maiwasan ang grabing pangungutang sa paagiman kan pagpapakusog kan ekonomiya asin na maray na pagkulikta kan buwis. Siring man, aminado si Castro na may mga pagkakataon na arog kan na panahon kan krisis na daisubot maiwasan ang pangangaipo kan kadagdagan na pundo kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal, ipinagbasura ngunya ni Vice President Sara Duterte an impeachment complaint na isinampa laban sa iya sa isinumiting 35 painang kasimbagan kan Vice Presidente sa sumon kan Senado. Sinabi kaniya na daiya asin bakong balido anasambit ng ikaapat na impeachment complaints. Nagabalga subot ini sa 1-year ban rule sa irarum kan article number 11 kan 1987 Constitution. Sulaminting an representative kan abogado kan Vice Presidente gikan sa parte mismo kan Porto na Narbasa asin Salazar Law Firm ang nagsumiti kan nasambit ng kasimbagan kainiya sa parte kan Senado kasud mga aldaw kan Lunes bandang alas 5:49 nin pagkahapon. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan mga nagbabaga pa nga mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, nanindugan ang liderato kan Philippine National Police sa publiko na daiparte kanda sa indang organisasyon ang Airport Police Department kan Ninoy Aquino International Airport. Ginibo kan pambansang pulisya ang pahayag iyan kasunod naman kan pagkakasibak kan Department of
deportation sa 5 airport police. Ninhuli man kan pagkakasangkot sa pangkikikil sa mga taxi driver sa nasambit ng eroperto. Basado sa PNP, suway ana EPD kana nahiya asin na kabali ana pagkakapariyo kani sa pagpapasunod kan lay. Pinagapayag kan na PNP na igwaining sa diring mandato kung sa Inda ada pinagapapamayuan kani Iyuan Manila International Airport Authority na bisto subuot ana modus kan Airport Police Department matapos na isumbong kan sarong driver kan taxi na subuot nagtrending online ninuli man kan na pananaga sa pamasay. Sinabi kanina na piritan lang ini na magsingil nin halangkaw sa saindang pasayro na inhuli ta digdi nakikipartipaman ang EPD. Maabot sa 60 sagud ng 40 an barangaan ninda sa kita asin kunda isinda digdi matao free disinda nga makamati nin pangharas pang kakaigwanin pangkukulog asin na iba pa sa tao kaniya igwa kanda PNP na nakatalaga na mga tauhan sa parte mismo kan aeropuerto asin man ang PNP Aviation Security Group. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM ipinagasugo kan Security and Exchange Commission sa gabus na mga online lending platforms na magabugtak nin mga landline na telepono o telephone connection. Basado sa ahensya, ang mga landline na telephone connection ay niya ang kinakaipuan na karehestro sa saindang opisina asin na kinakaipuan na nakalingka sa saindang articles of incorporation. Sa sarong payag, sinabi ni Financing and Lending Companies Division Assistant Director Kenneth Kemio, tinawan na kansik ang online lending companies ng 15 dias para man magsumiter kan pinagapod na billing statement. Ang lakdang na iniya magpapatutuo kan sa inang pagsunod sa kasuguan kan sinambit ng ahensya. Tinawan doon kan na sik na ana paggamit kan landline da imbis na mobile numbers lang ana magtatao nin mas malinaw na komunikasyon apwera kani mas makapagduduli nin na malalaom na serbisyo asin mas marikas na madaling maberipikar ang physical na location sa indang kumpanya. In kaso mayo ka na ikinakabit na landline, sinugo kan seka ana presidente kan kumpanya na magtaonin notarize sa affidavit patunay na nakapagsumiti na sindakan aplikasyon para man sa pagpapakabit kan nasambit na nga linya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang udyanda sa lado nasyonal, kinumparakan grupo kanda mga supermarket owners na dakula ang epekto sa paglangkaw kan presyo kan kantidad kan petrolyo sa parte kanda kamugtakan na asin man kana presyo kan mga dilata asin iba pa nga mga produkto. Digdi tinawan doon kan grupo ang posibleng paglangkaw kan presyo kan nga dilata, processed foods kabalinaan na mga inumon. Partikular na nakakaapektar ang paglangkaw kan presyo kan petrolyo sa distribution cost kan mga produkto. Basado man sa Philippine Amalgamated Supermarket Association, ang distribution cost ang ipapasa naman kana sindang mga distributor na inuli man kana pagpataw sinda nin dagdag na kantidad kan sindang mga produkto. Tinawan doon pa man kan grupo na nakadepende sa mga supermarket owners kung gurano ang sindang ipapataw na dagdag na presyo. Magigirumduman, nagkaigwa kan pinagaapod na big time price hike sa mga produktong petrolyo kan nagtalikod na aldaw kan Martes, bunga naman kan grabing tensyon na duman sa parte kan Middle East. Sa iba pang detalyes kunyan kanda sa tuya pang mga nagbabagang barata sa BBS FM, kinumpirmar kan imbahada kan Pilipinas sa Israel na Paragos na nadadagdagan ang bilang kan mga
trabador na mga Pilipino duman sa parte mismo kan nasyon kan Israel nagpahayag ding kagustuhan na makabalik na digdi sa parte kan Pilipinas. Basado kay Philippine Ambassador to Israel Eileen Minchula, maabot na ngunyan sa parte kan 50 mga overseas Filipino workers nagpahayag nin voluntaryong kagustuhan na magpa-repatriate kung sa ina aabot sa parte mismo kan 26 na mga OFWs ang matrayumpo na nahiatud pasering duman sa nasyon kan Jordan sa sarong pakikipag-ulay tinawan doon ni Minchula na ang desisyon na ini kan nagkapera sa mga trabador na mga Pilipino na magbalik sa Pilipinas kausa naman kan panibagong round kan missile alert sa parte mismo kan Israel. Aminado ang opisyal na anda tao kan peligro anda dakol pa man ng mga OFWs duman sa parte kan Israel ang nagmamatagas na mag-ali at siman magbalik sa Pilipinas ninhuli man kan pinagapod na economic concerns. Kabali na digdi ang sa indang mismong pangandal na baka mayo sindanin magayon na naputuro in kaso magbalik digdi sa Pilipinas. Paragos naman ang koordinasyon kan imbahada sa mga Filipino community leaders para man na ilista ang mga OFW na nagpupuli sa parte mismo kan Pilipinas sa irarom kan pinagapod na repatriation program kan gobyerno. Iba pang detalyes kan mga nagbabagang barata sa BBS target kan liderato kan Department of Agriculture na ioktaba na pagbabawas kan maximum suggested retail price kan mga pinag-angkat na mga bagas. Inininhuli naman kan mga daipa pinaglalauman ng mga epekto sa parte kan global market bunga naman kan kariribukan sa parte mismo kan Middle East. Basado sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang plano na pagpapababa kan MSRP para man sa broken rice na nagkakantidad 43 pesos kada kilo sa paglaog kan na bulan kan Hunyo ana ipag-uuktaba mo na inhuli man kan epekto kan kariribukan sa nasambit ng lugar magigirumduman na nagdadanay ana MSRP para man sa mga imported na mga bagas nin 45 pesos ang kada kilo gikan kan bulan kan Marso 31, 2025. Tinawan doon kan sekretaryo ang posibleng geopolitical risk matapos man makiaram ang Estados Unidos sa Iran asin man Israel war. Nagtutubod man si Laurel na pwedeng ipagpadagos kan sinambit ng ahensya ang anuman na pagbabawas sa parte kan na MSRP sa mga imported na mga bagas sa bulan na kan Agosto kan presenting taon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado national, kinumpirmar kan National Council on the Disability Affairs sa NCDE na pupuna na sa bulan kan Hulyo ang pilot testing kan Unified Person with Disabilities PWD ID system sa 35 na mga syudad sa Banwaan asin man sa Pilipinas tangani man na digdi sugpoon ang paggamit kan mga picking PWD ID na nagbubunga kan na bilyon-bilyon na pesos na pagkakalugi kan gobyerno. Basado man kay NCDE Executive Director Glenda Reluba, obeto kada bagong sistema na magkaigwa kan pinagapod na sarong disenyo asin issuing authority tanganing mas mapadali na mapatunayan ang pagiging lehitimo kan sarong PWD ID. Igwa ininin RFID asin digital version para man mas ligtas ang paggamit. Basado sa report ni Senador Sherwin Gatchalian, uminabot sa 88.2 billion pesos ang nawawarang buwis kada 2023 ninhuli man kan mga picking PWD ID. Ang registration magiging digital alagad pwedeng magpasiring sa mga opisina ang mga aplikante kung kinakaipuan ang mga person with disability affairs sa office PDAOs asida digdi
ana iti training tanganing makatabang sa pagpaparehistro. Mantang magdadanay na valid ang lumang PWD IDs sa laog din sarong taon matapos ang rollout kan Unified ID. Digdi pagirumdum ang mga establishmento na padagos ining resibihon asin akuon kabali sa mga pilot areas iyo an Muntinlupa, Pasay, San Mateo, Antipolo, Dagupan, Coronadal, Malaybalay asin iba pa. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal nagpahayag ni matinding kaandal asin katakutan ang gobyerno kasududman kan isinagibong airstrike kan Estados Unidos sa mga nuclear facilities kan Iran kanda nakalihis na simana nangapudan man ang Foreign Department na sa gabus na lado na magbalik na sa diplomatikong pag-uurulay tanganing maiwasan ang padagos na paglala kan tensyon duman sa nasambit ng nasyon. Basado sa DFA sa presente nindang pig tatratar ang mga posibleng mga senaryo asin ina-update ang contingency plan in kaso digdi magbalus ang Iran sa paagiman kan pag-atake sa mga base militar kan Estados Unidos sa Middle East. Digdi magigirumduman na pinag-aapod na haros sarong milyon na mga overseas Filipino workers ang nasa Middle East, kadaklad na nasa Saudi Arabia, UAE, Qatar, asin man sa nasyon kan Kuwait. Sa tahaw kay ni nag-ani ni na magkaibang mga reaksyon sa bilog na kinaban ang pag-atake kan Amerika sa mga nuclear site kan Iran duban sa Fordo na Natanz asin man Ispahan. Manta nga nagpahayag ninda kulang suporta ang Israel, Canada asin nga pudan na kanda de-escalation da kana UN, UK, France, Australia asin man New Zealand mantang pinag-apudining illegal kana China asin man kan Russia mantang nagbabanta nin mas mahiwas na epekto sa parte kan Iraq, Oman asin man Qatar. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, nagpatarid gunyan ang sarong grupo na nagmumonitor kan na flight race na posibleng maglangkaw ang banta sa mga American airline operators duman sa parte kan Middle East matapos na bombahon kan Estados Unidos ang mga nuclear site kan Iran. Apwera kayan ang mga serye kan mga rerebayan kan missiles sa pagultanan kan Israel asin man kan nasyon kan Iran na daiya na iwasan ang mga airlines. Nenuli kani kadakol ng mga airlines anakan sila kan sa indang mga flight pasiring duman sa parte kan Dubai matapos ang security assessment. Matapos ang sarong serye kan missile attack kan Iran, temporaryong pinagbuksan kan Israel ang sa indang airspace nin anom na oras sa kada simana para man makapuli ang mga turista na na-stranded nin huli man kan matinding bakbakan. Basado naman sa safe airspace na pwedeng maglala ang peligro sa parte kan mga US airline operators. Nenuli man kan posibleng digdi magbalos ang Iran laban man sa mga interest kan na militar kan Amerika sa riyon. Ipinahiling kan na flight radar 24 na pinipili kan nagkapirang mga airline ang mga o alternatibong ruta sa parte mismo kan North kan Caspian Sea
o via Egypt asin Saudi Arabia maski pa mas dakula ang gastos sa lado kan gasolina asin mas halaba ang biyahe. Dakula man ang nagsuspende na flight kan mga apektadong mga nasyon mantang nagpapadagos man ang mga evacuation flight gikan sa mga pagtaray ng mga nasyones. Afuera kan rerouting patanid asin man na andal ang mga airline na posibleng paglangkaw kan presyo kan lana o kan krudo ninuli man kan pag-atake kan Amerika na mapalangkaw kan gastos kan jet fuel. Antis paman ang mga US strike kinansilana kan American Airlines ang mga flight pasiring sa Qatar asin man pasiring duman sa Dubai. Mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat patin naman bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal maabot sa 50 mga pustikan kooperatiba kan kasurikudos ang nakatindog sa party mismo kan na tao kan tinampo sa party kan na balatas pasiring man sa Del Rosario, Naga City kausa kan na pagkakauktaba sa pinagapod na road widening project sa lugar. Basado yan kay Engineer Greg Moreno kan City Engineers Office mayo panin pundo ang kasuriko para manda sa relokasyon o pagbalyo asin na daipaman na napapakaray ang issue manugod man sa right of way na kinakaipuan na bago maisaghibo ang paglipat o pagbalyo kan sinambit na mga poste. Ipinagpahig kan mga residente asin motorista dapat tulos aksyonan na ang mga poste bago pa ini maging kausa kan na aksidente urog na kun banggi kapag maraot ang kamugtakan kan panahon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, wasak ang nagkapirang mga ATM asin man na lunon na danda patin na pinto kan na pagpubliko nga sa udan na matapos magwala ang sarong lalaki subuot na may hilang sa saiyang alimantak o pag-iisip duman sa barangay kan na Salvacion Poblasyon kan nakalihis na aldaw. Basado sa investigasyon alas 3 ni na pagkaaga sarong residente ang nakahiling sa ginibong pagraot asin na tulos ining inireport sa Tinambak Municipal Police Station tulos man na nagresponde ang kapulisan sa lugar kan insidente tuminambad ang duwang raot na ATM o raraot ng ATM machine asin na raraot na mga glass door kan na tinambak public market asin na raraot na parte kan tulong mga lulunadan. Basado sa report may dara asin na igwa Ninda diferensya sa iyang alimantak o pag-iisip ang suspek na tulos na nagdulag na nagngingisi pa asin sige ang tukdo kan sa iyang naginibo matapos ang pangraraot sa inagibong o sa isinagibong hot pursuit operation na aresto ang suspek asin ini nginisiyan pa anak mga miyembros ka na PNP sabay diwal-diwal sa mga ini asin ngunyan nakakustudiya na sa tinambak PNP. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, HIV cases na-record sa Naga Hygiene Clinic ngunya na bulan kan Hunyo minabot na sa 15 sa detalye Boyet Paderes. Nadagdagan paninduaan kasakan HIV AIDS ang na-record sa Naga City Hygiene Clinic ngunya na bulan kan Hunyo kaya nagabot na sa bilang na 15 ang mga positibo sinambit ng kondisyon. Bako man purong interong taga-naga kundi si siyudad lang nagpates.
sigon kay Grace Guevara, nagdadakol ang nagpapatest, huli na din sa ilang kampanya na ma-detect ang mga HIV para matawan ng kaipo na intervensyon. Ang programa ang nakatakod sa 95-95-95 United Nations Program. Ang HIV and AIDS 2030, 95% ang may HIV. Ang na-detect, 95 ang nakaka-enroll na. Nagpasa-erarom sa ang viral therapy as in 95% ang maabot kan viral suppression o dain nakakapasakan virus. Pangapudan kaini na sa mga magurang nga bantayan na mga ati o binis para makalikay sila sa ili o sa dai tamang gibong sexual. Dai magparapan lalaki sigon kay Grace Guevara. Para sa BBS News, Boyet Padere. Pambabae pwede. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, baka na nakadulaga sa palaro naglangoy nin 2 kilometro sa dagat. Nakadulag ang sarong baka gikan man sa parte kan kinudal na parte kan na Halangkaw na Laguna sa Kataingan duman sa Masbate kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado, Hunyo 21. Inisaro sa mga bakang dapat na dakupo na sa palarong Huigo del Toro na kung sain pinagpapartisiparan kan mga miyembro kan Disaster Risk Reduction and Management DRRM gikan sa manlaila ng mga probinsya kanda Bicol. Nagdiretsoan baka pagdulag sa dagat asin nagparalangoy parayo sa pangpang asin digdi nakuanan kan drone na video. Ligtas man na narescue an hayop asin sigon kil Lieutenant John Luis Sibayan, ang commander kan Philippine Coast Guard duman sa parte kan Masbate, nagkataon subuot na nagpapatrolya sinda sa lugar kaya tulos sinda na natawanin atensyon ang nasambit ng insidente. Kinakarkulong haros 2 kilometro ang nalangoy kan baka gikan sa pangpang o minabot nin 15 sagud ng 30 minutos ang operasyon kan pag-rescue ninuli kan matinding purong-pusong kan sinambit ng baka Roberto Cania nadigdi sa kada nagkakainom ini nin tubig dagat ana nasambit ng mismong baka ana intirong oo nga kan ini ma-rescue kan Coast Guard. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. 5 minutos na response kan PNP sa anuman na sitwasyon sa palibot pig plancha kan PRO5. Daryl Banyas sa detalye. Pangarig na mautob ang mga kapulisan sa Kabikulan ang order ni PNP Chief General Nicolas Torre III na 3 to 5 minutes response sa mga pigahagad na responde kan mga namamanuan sa malaylain na emerhensya asin man sitwasyon liwat na ipinaapod kan sa Roaldaw duman sa kampo Simeon General Ola ni PRO5 Regional Director Police General Andre Dizon ang mga opisyal kan malaylain na unit digdi sa riyon sa ginibong tabletop exercise and conference on 5 minutes response time strategy and deployment plan. Sa konferensya, tinawan na importansya ang maray na koordinasyon kan lambang pulis sa lugar asin ang marikas na aksyon sa anuman na critical na mga insidente asin mga emerhensya sa saindang kanya-kanyang area of responsibility. Kasi nambit ng Tiripon, tinawan doon digdi kan mga hepe ang pagripaso asin pagkakaigwanin mga senaryo para man maprobaran kan mga otoridad ang target na makapagresponde sa laog sa 5 minutos sa anuman na distress calls asin man emerhensya. Pinakusog sa konferensya ang strategic deployment na patrol units maging pamilyar ang mga otoridad sa rota asin presensya sa lambang lugar. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal iPhone 3C asin manda kasa drawer ana nakuha sa mula sa salisi sospeka mantang ini ana nagdudulaga lunad ni nabas kas asin drawer asin manda sarong iPhone 3C ada pig lalay kana sarunga salisi suspek na si alias Jomara 42 anyos matapos ining makapuslita gikan man sa sarunga food stool sa laog mismo kan sarong mall. Yanda nangyari alas 6:30 nin pagkabanggikan da Domingo basado sa biktima sarong service crew iwinalat kaniya temporaryamente and nasambit ng stall para manda siya ana maggamit nin si Ara pabalik na niya kan mayo na ang cash drawer na maya laman nin cellphone asin manda kwarta tulos na i-report sa mall admin asin nagtaba nga ana nobyo para manda i-track nawawara nga cellphone na kung sa ina napagarmanda na nasa biyay pasiring dumanda sa banwaan kan pilik kabarisura sa tabang kanda phone tracker marikas na nagiroan pili Municipal Police Station katabang ang Kamaradisor Police Provincial Office tulos ninda nga nasundan ang bus na ipinaglunad kan suspek o na pinaglulunadan kan suspek duman sa Barangay San Agustin sa Banwaan kan Pilik Camarines tulos na dagop ang sinabing suspetsado asin man na-recover gikan sa saiya ang hinabuna na nabagay nasa kustudiya ng unyan kan pa Police Station number 5 sa laog kan Siyudad Canaga ang sinambit ng suspetsado asin ini na atubang nin magkakadigo nga kaso. Sa iba pang detalles kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kan barata sa lado lokal, repes arestado sa siyudad Canaga. Bus o kaisminda sa detalye. Arestado ana sarong wanted deklaradong ikatulo sa city most wanted person ana sospeka sa kasong rape igdi sa siyudad ni Naga Kasugma alas 11 ni na pagkaga sa sunado sa Barangay Kararayan, Naga City. Ana sospeka pinagbisto sa alias na si Jan 24 anyos soltero residente kan La Sandra Camilla Subdivision, Barangay del Rosario, Naga City. Ana suspect pinag-arestar kan substation number 6. Base naman sa report, ana suspect pinagapaluwasanin man dambiyanto de arresto ni Judge sa Agaton na Isa Pajardo, presiding judge kan Regional Trial Court 6 and 5th Judicial Region kan nakabase sa siyudad ni Naga June 20, 2025 kana ipaluwasan man dambiyanto de aresto sa suspect sa kasong rape by sexual assault na kung saan na kantidad 200,000 pesos ang rekomendadong piyansa para sa temporaryong libertad kana sampitan ng suspect mantang igwa pa nin pinag-atubang na 2 counts of statutory rape ana sampitan ng suspect na kung saan ang ikaduwang kasong rape kaini an Nobel recommended ana sambitan nga suspect kan ngunya sa kustudiya kan PNP substation number 6 Naga City. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Menda. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, kusa nabuot na nagasuko sa Tabaco City Police Station ang sarong 20 anyos na lalaki bantang alas 10:05 kasubanggi. Kasumpay kan kasong paggadan kani sa sarong 18 anyos na babae na kaparehong residentes duman sa Barangay kan Santo Cristo sa parte mismo kan siyudad kan Tabaco. Sigun sa report kan Tabaco Municipal Police Station digdi kaibanan ana suspect kan sa iyang mga magurang kan ini an mag-atubang sa mga autoridad
kung sa ina inako kani ana sambit ng krimen tinukdo kani anda lokasyon kana sinambit ng insidente sa Purok 5 Barangay Canpawa na yaon dumanda subuot tinalbunga an bangkay kanda 18 anyos na daraga. Tulos man nagrespondi ang mga investigador asin pulisya sa lugar asin na digdi na kaykay ana nasambit na nga bangkay kan babae na inilubong ka na sinabi nga suspetsado sa nasambit ng lugar nagahagad ngunyan ang mga autoridad kana presensya kana scene of the crime operation o operative usuko tangani man isagibunin maray ana pagaproseso sa sinambit na nga lugar asin man magkondukta ni na autopsy report sa parte mismo kana bangkay kan 18 anyos na babae kung ano ang kausa kana paggadan digdi kana suspetsadong 20 anyos na kabarangay man lang kani na nag-ako na siya mismo ang responsable sa panggagadan sa nasambit ng daraga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kana mga barata sa lado lokal, minamadali ng unyan kan Metropolitan Naga Water District MNWD ana pagtatapos kan anom na mga bagong mga pumping station tangani mana na mapakarayda ang supply kan tubig urog ng unyan na baralikan na sa klase ana mga estudyante haros 2 semana na sigun kay Chapi de la Cruz anda tagapagtaram kana MNWD pinaglalauman na makakatabang ang mga bagong mga pasilidad sa mga lugar na kulang ang supply kan tubig kabali sa mga iinuton na matapos iyo ang Carolina 5 asin an Pakulpor na pinagpunan pa kanakalis na taon anasambit ng trabaho alagad sa kudnunyan dain natatapos-tapos kan MNWD kaya digdi mayo pa maning kadagdagan ng mga supply nin tubig an padagos na mga lugar na nagkakaiguan ng problemang sa bulos kan tubig na inirarasyon kan MNWD. Dagdag pa ni De La Cruz, target nindang matapos ang 2 istasyon na ini antes magpuon ang panahon kan tag-uran sa September. Panuga na naman iyan kan MNWD. Tangani dang maiwasan ang lalong pagluya kan distribusyon kan tubig sa mga apektadong mga barangay. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. An Julian B. Militon Elementary School problema ngunyan ang kakulangan sa mga gamit sa lado kan eskwela. Apwera sa raraot na mga tutukawan asin man kakulangan in classroom. Problema man ngunyan kan Julian B. Militon Elementary School. Ana mga nakabaranga o nagkabarasanga mga libro kan mga estudyante kana kaaging bagyo sigon na sa principal kana sambitan ng eskwelahan na ipaabot na ninda sa National School Building Inventory ang kinakaipuan nindang lampas sa 800 na mga bagong mga tukawan kanagtalikod pang taon alagad mayo pasindang nare-resibinin ano man nakasimbagan sa kudnunyan sering mada mayo pa manin ako ang karibay sa mga nagkararaot na mga libro asin iba pang mga learning materials kanakalis na Bagyong Christine asin anasambitan ng eskwelahan sa kudnunyan nagigipo pa lang nin alternatibo ang eskwelahan arog ka na pagaproducer nin mga photocopy kan mga soft copy na mga learning materials na pinagtatao kan DepEd parang magamit kana mga estudyante. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kana mga barata kitang ngunyan sa lado international sa satuyang barata sa luwas ka nasyon
Si Trump pinasalamatan pa ni US President Donald Trump ang nasyon kan Iran ninuli sa pagduhol kaninin abiso bago ang pag-atake sa US base duman sa Qatar. Sinabi kaniya na digdi pinag-iing kaminar niya ang Iran na magkaigwa na lang nin magayon na pag-uurulay sa partibismo kan na Israel. Sering man ang sa iyang gigibon sa Israel na ingkaminaron ini para magkaigwa nin matuninong na pag-uurulay. Dagdag pa kani na mayo nin ano man ang mga Americans ana nairido o nalugadan asin maging ang mga pasilidad anda iman da gayong na distroso. Ninuli kan sinambit ng pangyayari garo nakabawi na ang Iran asin naglalaom ini na magkakaigwana ni na panghaluyan na katrangkiluan o katuninungan sa lugar. Kasabay kan bagay na niya pinasalamatan kan US President an Emir kan Qatar. Ninuli man kan na pagsulong kan na katuninungan sa riyon. Tinanggal man kan US ang shelter advisory sa lugar matapos ang ginibong airstrike kan Iran sa US base sa Qatar. Loko-loko talaga ini si Trump. Pinapasalamatan pa ang Iran, binumba na itong sa indang pasilidad, pinapasalamatan pa ang Iran, loko-loko. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata kita ngunyan mga tugang sa kinabanda nin Karawat. Sa lado ka na sports, naggibonin pa ni bagong kasaysayan ang 3-time All-Star na si Shai Gilgeous-Alexander. Kasunod ka na nomra bilang 2025 Final Most Valuable Player MVP. Sa Game 7 kan NBA Finals, nagbulos si Shai ning 29 puntos, 12 assists asin 5 rebounds sa laog kan 40 minutos na pagkawat. Siya ang ikalimang player sa kasaysayan kan NBA na guminibo kan na 2010 performance sa Game 7 kan Finals. Naggibo ni Shai na ibulsa ang scoring title ngunya na season matapos magdanay ang naabuton sa 32.7 points fair game. Naibulsa man niya ang sa iyang inot na regular season MVP ngunya na season. Ninuli kani napabali siya sa mga NBA legend na nakapagabulsa kan NBA o MVP final sa MVP asin scoring title kada sabay-sabay Arog Linda, Stephen Curry, LeBron James, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, asin iba pa. Iyan mga tugangan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya lugod an biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga sa Indugabos sa uyang unyanan headlines kana sa tuyang mga bareta. Sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, 403 na mga individual duman sa parte kan siyudad kan Iriga, benepisyaryo kan mayong gutom na Food Redemption Day. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, maabot man sa 1,410 na mga land titles, asin aabuton man sa 111 million peso na condonation itinao sa mga parauma gikan sa probinsya kan Camarines Sur, asin man sa probinsya kan Camarines Norte, dumanda sa Kapitolyo Probinsyal kan Camarines Sur sa Kadlan, Pili Camarines Sur. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, padagos anda pagtaunin tabang ka na serbisyong kaporti sa mga nangangaipo asin na mayo ni na pinagpipili sabihan kan mga resepiente.
Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, balata sa Kararayan Braids, magiging 4 lanes sigun sa pahayag kan bagong engineer kan syudad kan Naga. Haros na kumpleto naman na pagkakaigbuha kan pag-aksyon kan tinambak MPS sa pagkakawasak kan duwang ATM machine piso wifi machine asin mga lulunudan sa banwaan kan tinambak Camarines Sur. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata pakitangunyan sa lado lokal, padagos sa pagtaunin na job opportunities o jobs fair sa parte mismo kana Metro Piso o sa parte kana Kamsura Piso sa mga naghahanap ni na trabaho. Iyan sa tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagimana ni Gobernador Luigi Villapuerte. Problema kan mga opisyalis kan barangay sa Tinago, iyo ana pag-issue ni na ticket duman sa mga violators kani sa laog mismo kan sa indang barangay. Yan mga headlines kan mga barata, mga detalyes pagkatapos lang nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa detalyes na kita kan sa tuyong mga bareta, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, an balanta o balata sa Kararayan Braids, magiging 4 lanes na. Mga posting na walata sa tinampud daipa na ililipat, piga anunsyo ini kan City Hall na pagpuon ka na pagpaiwas sa balata sa Kararayan Braids kung saan na magiging 4 lane na linya. Ini basado naman sa pagpapaiwas kan tinampukan balatas Kararayan Road. Basado sa payag kan na City Hall, nakatala na magsikad ang patrabaho sa maabot na pizza 1 kan bulan kan Hulyo 2025 na i-implementar ini kan opisina kan Department of Public Works and Highways DPWH Regional Office No. 5. Alaga na ang komento kan publiko dapat na mataawanin dakulang solusyon ang posting nawalata sa tao kan na sinambit ng tinampo, pinahiwas siring man kan na mga kabli na nakaraylaya ninhulita digdi. Ini anak nakakaraota asin na pwedeng makadisgrasya sa parte mismo kan mga motorista na nagaagi sa nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot man sa 1,400 na mga land titles asin man aabuton sa 111 million pesos na condonation ang itinao sa parte kan mga parauma na nagahali digdi sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur asin nakaiba dyan ang probinsya kan na Camarines Norte. Itinao kan na sudma sa Puerte Sports Complex dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur kan na gobyerno sa panginginot kan Department of Agrarian Reform asin man kan Department of Agriculture asin ni Gobernador Luigi Villapuerte pati naman ni Congressman Elry Villapuerte pati naman Congressman
Migs Villapuerte ana abuton sa 1,410 na mga land titles as in certificate of condonation with release of mortgage na nagkakantidad na 111 million 5,161 pesos .75 centavos. Iyan sa irarum kan pinag-aapod na New Agrarian Emancipation Act, Republic Act 11953 bilang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. sakop kana pagaduhol kana sambit ng mga land titles iyo ang 2,025 na hektaryas kan kadadagaan para man sa 180 mga benepisyaryo mantang aabuton man sa 3,988 na mga benepisyaryo ang nakinabang sa condonation gikan man sa 7,115 na hektaryas. Pinagpartisiparan kan naabuton sa 5,000 na mga benepisyaryo asin digdi kabali sa mga uminabot iyo sinda Undersecretary Rowena Niña Taduran kan Departamento kan Agrikultura asin mga opisyal kan Bicol Region o bato kana sambit ng programa na mas pang pakusugon ang karapatan sa daga asin digdi ilangkaw ang income kan mga parauma sa riyon kan Bicol. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal, pinaga aminado nabagsak o sa parte pa kanda mga barata sa lado lokal, LTO pinuunan na and plate distribution caravan. Boyet Paderes sa detalye. Pinunala ang plate distribution caravan kan LTO Bicol para sa mga replacement plates na ang transak sa LTO Tabaco asin man LTO Legazpi District Office motorcycle plate backlogs po on 2014-2017 asin mga plakang na-release kan LTO Region 5 sa motor trade sa SMCT Legazpi kanakaging Lunes. Sigun sa LTO Bicol, inot na aldaw palang dagsa na mga makuha ka sinabit ng mga plaka. Ang nasambit ng distribution ang nagmahaloy sa Hunyo 29 sa nasambit ng mall. Otrong inimbitaran ang gabos na kwalipikadong may salary kan motorsiklo asin lunadan para kuonon ang kaindang plaka kan marikas na asin convenient. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ka na mga barata sa lado lokal, duwang lalaki gadan kanda digdi pagsasaksakon kanda sa inda mismong kainuman kan ini inaagada nin ambag para man ibakal nin na ramakrak gadan ang duwang lalaki matapos man na pagsasakon kan sa indang kainuman bandang alas 10 nin pagkabanggi dyan sa parte mismo kan barangay kan San Agustin sa Banwaan kan Pili Camarines basado sa report nag-iinuman anda suspek asin man ang mga biktima kana digdi hagadan kan suspek ang duwa kana sa iyang kainuman nin ambag para man pangbakal panin sa rumbotilya nin ramakrak o araka alagad na anggot subuot ang mga biktima asin nagkaigwa nin diriskusyonan sa nasambit ng insidente bitin kaya ana suspek sa kaiinom nin Miguelito kaya naghagad pa nin kadagdagan na mag-arambagan dain nakataunin ambag ana duwang kainuman kanita medyo siringkit naan sa indang mga mata sa kaburatan kinuakan suspek ang kutsilyo asin pinagsasaksak ang duwang biktima isinugod sa ospital ang duwa alagad ipinagdeklarang dead on arrival. Arestado man ang suspek na nagsapo manin mga lugad nasa kustodiya na inikan na Pili Municipal Police Station para sa tamang disposisyon kan maingawan na kan ininom kaning Miguelito nagsusulsul na asin nagngunguy na ang nasambit ng suspetsado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal.
apat na probinsya sa Bicol tinututukan kan DepEd asin man kan DOH para sa programa sa nutrasyon sa mga eskwelahan. Karel Banya sa detalye. Sa pigkukonsenterahan niyan sa pagtarabangan kan Departamento sa Salud, Center for Health Development Digdi sa Bicol, asin man kan DepEd Regional Office 5, iyo ang dapit sa nutrition program kan mga kaakian, partikularmente digdi ang mga nasa kindergarten, asin man elementarya. Sigon ki Dr. Gladys Escote, ang pamayo kan Local Health Support Unit, kan DOH Bicol CHD, na sa lindong kan programa kan DepEd, na Oplan Kalusugan. Apat na mga probinsya sa Kabikulan ang pigkokonsentraran kana sa indang nutrition program, kasabay naman ang deworming sa mga kaakian na saro sa nakakaapektar na maray sa salud kan mga estudyante. Rason ini kan pagluya kan performance tinda sa klase. Ang mga lugar na tututukan indangon yan, iyo ang probinsya ng Camarines Sur, Sorsogon, Catanduanes, asin man ang probinsya kan Masbate. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinuunan na on-site inspection sa multipurpose water impounding system kan Paco Lago River na may sukol na 70 metros and hiwas asin na 11 milimetrong high para mada digdi matipon ang magagamit ang tubig sa panahon man kanda pagkakaiguan ng tag-init asin na panginot na hobheto kan nasambit ng programa iyo suportaran ang mga irrigation system sa haros 400 na mga parauma. Ang proyektong ini anda hiyahatod asin na tinawanin na pundo ni Congressman Huribata kanda First District kana probinsya kana Camarines Sur. Kasumpay kan bagay na yan mismo si Congressman Huribata iyo ang nag-inspeksyon kana sambit na nga lugar kabali sa nasabing proyekto. Iyo ang 1 kilometer flood control na makakabali sa laduman kanda dagdag na proteksyon laban man sa pagbabaha urog na kapag may bagyo asin dakulang tabang din ang nasambit ng bagay sa pag-iwas kana baha kana mga pagtaraid na mga banwaan. May potensyal ini na maging sarong tourist spot asin water source sa sinambit ng lugar. Si Congressman Huribata iyo mismo ang nagponsiger tangani man na mahatod ang proyektong ini sa tabang man kan opisina kanda DPWH. Mientras tanto, nagkaigwa naman in ground breaking sa parte mismo kan road construction kan barangay Biyong Kabusaw, Camarines Sur. Pinanginutan mismo ni Congressman Huribata asin man kan opisina kan DPWH ang sinambit ng groundbreaking. Si Congressman Huribata iyo ang nagtaon nin pundo para man marealisar ang parte kan construction kan tinampo sa barangay Biyong Kabusaw, Camarines Sur na nagkakantidad 148 milyones pesos bilang road project na aloy ng pinagalat kan mga taga-barangay Biyong. Ninuli man kan sinasabing ana nasambit ng parte kan na tinampo an mas madara nin kaginhawahan asin mapapadali an pagbiyahe kan mga residentes pati naman kan sindang mga produkto pasiring sa merkado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, PNP Naga aminado na bagsakan in droga ang syudad kan Naga. Boss O. Kaisminda sa detalye. Suga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, kabilugan na 403 ang beneficiaryo kan nakaresibir ng pod assistance kasumpay kan isinagibong mayong gutom pod redemption day sa parte mismo kan CDRRMO multipurpose cover court sa parte kan syudad kan Iriga na isagibo ang sinambit ng aktibidad sa panginginot man kan City Social Welfare and Development Office katabang man ang Department
Department of Social Welfare and Development sa parte kan Bicol. Ang inisyatibong ini parte kan pinakusuga na lakdang kan gobyerno tangani man na matawan nin atensyon ang kagutuman asin ang pinagaapod na food insecurity sa pagiman kan pagduhol kan mga food items aron kan bagas, dilata asin pa pang mga basic necessities kan mga indigent families gikan man sa syudad kan Iriga. Sa irarom kan programang ini kan gobyerno sinisiguro na igwanin mga access asin na vulnerable household na pwedeng digdi mapakaray ang nutrisyon sa tao man ka naglalakaw na socio-economic challenge. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, balikan ta ang Pinaga, amidado na bagsakan nin droga ang siyudad Canaga. Bus o Kaisminda sa detalye. Pinag-amin ka Naga City PNP sa pagikan na tagapagtaram Chester Pumara na ang Naga sarosana sa mga bagsakan nin droga igdi sa Bicol Region ningulita accessible support ana siyudad ni Naga sa mga parokyano kan illegal na droga. Matagal na pong ganun ang Naga City dahil nga sa napaka-strategic ng location ng Naga City para sa distribution within Camsur and of course ng Bicol area. Meron tayong malaking terminal which is dadaan po lahat dyan from north to south and vice versa. So tayo ang pinaka-strategic na daanan talaga. Parte ka na kumpirmasyon ni Pumara sa pakikipag-ulay kani sa mga taga-media kasugma. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, saruan ganan mantang saruan irido sa magkasuway na insidente nin pagkakakuryente sa banwaan kan Minalabak asin man sa banwaan kan Milaor Camarines Sur. Inoobserbaran pangunyan ang sarong construction worker matapos makuryente sa Zona 1 sa Dalipay, Milaor Camarines Sur pasado alas 4 nin pagkapon kasudma. Mantang ang saro dead on arrival man ang 21 anyos na lalaki matapos nini makuryente mantang nagsisira gamit ang electric fuse shocker sa barangay kan Katanusan, Minalabak, Camarines Sur pasado alas 3 ni na kapag kahapon kanda sudma. Nakuayan kan mga miyembros kan na Philippine National Police o PNP na nagresponde sa nasambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kan na mga barata sa lado lokal, saro sana ang mga barangay sa parte mismo kan na kaagadan sa papaabuto na alkalde kan na siyudad Canaga na si Abogado Mayor Lini Robredo sa pagtukaw kani na magbugtak ng mga personay kan na PSU o kundaiman na pulis sa kada barangay ninda yan pwedeng steady tangani man na magdakup ka na mga motorista na padagos na nagbabalga kan mga ordinansa sa laog kan siyudad Canaga kabali na dyan ana mga mariribok na mga motorsiklo para iwas aksidente. Urog na itong mga mayo pa nin mga lisensya as hindi nagagamit subuot nin mga helmet. O yan parte kan mga pahayag ni Barangay Kapitan Freddy Dihita kada Barangay kan Balatas, Naga City. Tuman sa Migwa po kitang ngayon PSO po na halin City Hall sa sarap po yan sa pinagkurulaan niyo po na incoming matoka po elect ni Atty. Leni Robredo na sarap po sa kagadaran po kang liga ng mga barangay na dapat ko po magkaiganing naka-standby na public safety office sa kada barangay and kung po pwede nga po police na igwa mangyay na naka-stay po sa kada barangay. Sa nga po inyo po mga motorista baga po na mariribok, asing mga mayong helmet o F1 taantaning disiplinahon ta tanganing iwas ano man na aksidente baga po. Parte kan mga payag ni Kapitan na Freddy Dihita kan Barangay kan Balatas. Pighagad tulos ni Barangay Captain Dihita sa pagtukaw ni Atty. Lini Robredo bilang alkalde kan siyudad Canaga. Iyon na digdi
magkaarali na ana mga pusti sa tao kanda tinampo na nawala at kana roda widening mantang tapos na ada proyekto sa parte mismo kanda Balatas abot duman sa barangay kanda Kararayan sa laog kan syudad kanda Naga. Ada mga postinin kuryente yaon pa sa tao kanda tinampo na pwede kaya daang gikanan ini ninna aksidente kan mga motorista urog na kuna banggi mantang tapos naman o patapos na anda road widening kay puwan na daang araliunan mga poste na yaon sa tao kan tinampo. Dagdag pa ni Kapitan na makanus na hilingon na pinagapahiwas daan tinampo alagad daima nagagamit ninhuli tarayaon pa ang mga poste nin kuryente asin dai pa na ililipat yaon pa sa tao kan tinampo. Uyaan pahayag ni Barangay Captain Freddy Dihita kana Balatas, Naga City. Sa ni-request ko po kay Madam Lenny, yan baga po yan sa Balat at pun po sa kanto yun, hanggang duman sa Karayan. Pero po sa nahiling ko medyo, deta na halato na may mangyari pang accident. Ito mga posti pa po sa tao kan tinampo. Po. Saro na po yan sa pigtulog po sa City Hall kanong nagpaabot po ng meeting po si Sir na Rinigomba na sabi ko saro po yan sa dapat na inuto na halion. Although po patapos na po ang pagtrabaho po yan, halos 60-70% halos matapos na po. Pero medyo pa po lugod magayon sa rin nagagamit sa mga extend na tinampo. Klaro po katong Kararayan baga po, ang Kararayan paduman po, mayuwas na po. Although po igwa naman po kita yung mga solar, pero medyo pangit lang iluwan si mga nasa tahaw pa po na day nahahali. Kaya klaro po yan sa hinahagad ko kay Madam Lenny na pagtukaw niya, sabi ko, simple matabang po kita para po mapagayin po yung area. Dapat. Saka dito na po alato ng may mangyari pa pong aksidente. Arte kan mga pahayag di Barangay Captain na Freddy Dihita kan Barangay Balatas, Naga City. Problema ngunyan kan mga opisyal kan Barangay kan Triangulo sa laog kan syudad Kanaga iyo ang pagdakop asin man pag-issue ni na ticket sa mga violators kan mga ordinansa sa laog mismo kan syudad ni Naga, partikular na dyan sa indang barangay. Ang rason iyo na mayo sinda ni na deputization kaya da isinda maka-issue nin citation ticket. Ang sulaminting ginigibo ninda iyo na i-impose na lang ang mga violation o violators na darako po na ang mga iniya arog kan mga tindahan sa laog kan na barangay duman na sa mga mayo ni na distract uluwasa na nin ati arog ka na mga use oil na dapat dai magdalihig sa kanal asin man sa drainage ninhuli tani nakakaapektar sa bulos kan na tubig na dapat igwasindakan na mga pinagapod na proper disposal. Isusunod naman ang pag-inspection sa mga harong para masiguro na malinig ang luluwasan ka na sa indang mga waste materials sa mga kanal. Uya ang mga pahayag ni Kagawad Freddy Aicardo kana Barangay Triangulo, Naga City. Deputization sa barangay, sa pagdakop sa pagtiket. Pati po nga mo niyan sa may mga tindahan kasalan dito sa Barangay Triangulo. Kasi po mali kami ng deputization. Impose na lang po kami ang pagdakop na sa mga mayo pong trap na itong luwasan kang mga ati, lalo na po ka mga use na mga lana na dapat magdalihig sa kanal. Dapat po may proper na ang mingon yan, ang sunod ng gigibuhon niya pag-inspect sa mga household para mamantinir na malinis ang sa tuya pong mga luwasan kang kanal ang mga agihan ka mga waste. Marahaon po pa so 3, dikit na oral lang baha na. Kaya labo-labo po ang pag-agap ko na pwedeng malinig ang passage kan tubig yan pong floodgate para po mayong dikit na oras po kayo, mga 1 hour lang, baha na po sa Triangulo. Aram naman pong kababa ng Triangulo. Artiyan ka na mga pahayag ni Barangay Kagawad Freddy Aicardo ka na Barangay ka na Triangulo sa laog ka na Siyudad ka na Naga. Patugang yan ang kateripunan kan mga barata
alas 7. Sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot ken mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis asinman Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong para bareta si Jonel Cuba. Mabalus kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.